Kasi sobrang lakas ng black voting ngayon. At hindi lang yan. This is all about the 2028 elections. I'm warning you, kung meron man 2028 elections. Nakita nyo na, di ba? Sinimulan nila sa People's Initiative. Hindi sila nagtagumpay. Kasi umalma yung mga tao. Imagine mo, bibilihin yung pagkatao mo para sa kagustuhan nila na hindi umalis sa pwesto. Tapos, sumunod ay impeachment para tanggalin yung kalaban, posibleng kalaban. Ngayon, dahil lumalakas yung PDP block voting of 9 candidates, natanggalin nila si President Duterte. Ma'am, ulitin ko lang po, kumusta po yung huling pag-uusap niyo po? Okay naman siya. Sinasabi niya kanina, sabi ko, nandito ko sa labas ng gate, hindi ako makapasok. Sabi ko, hindi kita personal na mabigyan ng instructions, pero tinext ko na, sabi ko, minessage ko sa kanila lahat na kung sino man yung nandun sa loob, ano yung kailangan mong gawin. And then he said na, huwag ka na magantay dyan, umuwi ka na. So, hindi ko rin naman magawa na iwanan ng ating dating Pangulo. Hindi dahil tatay ko siya, pero dahil hindi ko matanggap na nagiging doormat tayo ng mga dayuhan. I mean, ganito lang tayo, mga maliliit na mga tao kung ikumpara mo sa ibang bansa. Pero, alam mo yun, dapat may pride tayo ba? Dapat tayo kami Pilipino. Ma'am, how is he taking this? Magkaisa tayo. Nagkausap kami kagabi. And it was okay naman. Sabi niya lagi, daan lang sa legal. Daan lang sa legal. Yun ang sabi niya. Kaya yung discussions din namin, legal. Kumusta yung kalusugan niya? Kumusta yung kalusugan niya? Anong napag-usapan niyo about? Oh, yan ang hindi ko alam kasi kung ano yung kanyang mga gamot, ano yung kanyang mga health conditions. Ang pagkakaalam ko meron talaga siyang mga health conditions, kaya siya may nurse na kasama. What was denied? Wala. I was there in Hong Kong. Wala siyang kausap from the Chinese government. And in fact, sabi niya, kung maalala nyo, 4 p.m. yung flight niya sa Cathay Pacific, di ba? Sabi niya, agahan natin ng 7 a.m. Willingly surrendering himself to the jurisdiction of Philippine authorities, not the ICC. Ma'am, habang lumalapit yung eleksyon, ma'am, tumitindi yung personal na panggigipit. Sa tingin nyo, babaliktad din po ang lahat? Kaya nga sinasabi ko kanina, sir, nandyan yung tao. I mean, tagalin man nila si former President Duterte sa equation sa midterm elections. Nandyan yung taong bayan at lumalakas yung block voting ng PDP 9 candidates. Pero sinasabi ko sa inyo kanina, mag-ingat kayo sa election cheating. Matindi ito. Since wala na po yung since tapos na po yung alliance niyo with President Marcos, may we know kung meron bang discussion before during the campaign tungkol dito sa ganitong issue na to? Kung did you ask President Marcos, meron bang promise for him not to turn over former president? Yes. We did not discuss anything about Pero were there discussions before this? No, with President Marcos, no. There were no discussions with President Marcos, except that I wrote him a letter and then he replied regarding the ICC and that there will be no cooperation with the ICC and we'll release that letter. And how are you feeling, ma'am? How are you Miguel feeling? Diaz, sino ba kasama niyo sa plane? Ako hindi ko alam. Hindi kayo Sorry.
Alam ko lang yung mga hindi nakasama sa plane, yung nasa Which- labas. Kasama si Kitty, o hindi nakasama. Nandoon si Kitty sa labas. Yes, And Common Law 5 nasa labas din. yes si Hanilet nandoon din. Okay. Ma'am, how are So you sino po feeling yung tatlo na? ma'am nakasama? I'm okay. Ano lang ako, kulang sa tulog dahil nagbiyahe kami kanina. Pero kumain ako kanina, huwag kayo mag-alala. Pero as vice president, Init ako. as vice president, hindi ka pinapayagan ka pa. So parang hindi mo nagagawa yung spoken power here. Wala tayong magawa eh. Kung susunod sila sa yung Philippine National Police, kung susunod sila sa illegal na mga order, wala tayong magagawa. Yun yung desisyon ng Philippine National Police. Mag-implement sila ng illegal orders. That's what they did with Yusek Zalaika Lopez. So it's not surprising that it is happening. Ma'am, may mga balita na kayo daw po, itinadawit po kayo dito po sa issue ng ICC. Sa tingin niyo ma'am, baka kayo na po ang next na puntirin after this? Oo, sinabihan ako ng nanay ko. Sinabihan ako ng nanay ko, sabi niya mag-ingat ka dahil ikaw ang susunod. Handa na ma'am. Anong handa? Kung maghahanda na harapin, handa na para malampasan, mapagtagumpayan. Iniisip ko lang ang gastos sa abogado eh. Magastos kasi ang mga abogado. So yan lang naman yung concern natin sa ngayon. But so far, napaghandaan din naman yung gastos para sa mga abogado. Okay lang. Yes, my mother warned me about me as the next target for the ICC. Ma'am, ba't di pala kayo magkasabay umuwi ng Pangulo? Para pinapalayo ko ba niya sa kumbaga sa circle na kumbaga wag ka na idamay ng pamumulitika? Hindi. Kasi ano kami, kung napapansin nyo, kahit dati, hindi kami nagsasabay sa airplane. Na silang mag-asawa or kaming mag-ama. Hindi kami nagsasabay sa airplane. Kasi pag nahulog yung airplane, mauubos kami lahat. Kaya Okay. never kami nagsasabay sa mga airplane. Okay. Ma'am, Kaya hindi rin ako makapagsabi sa loob na sasama ako sa airplane na yan. ma'am, ito pong private plane, ito pong chartered plane na pinagsakyan po kay PRRD. Pag-aari daw po ito ng isang congressman na si Congressman Zaldico. Tama po ba? Hindi ko alam kung sino ang may-ari ng airplane. Pero nung nakita ko na sinasabi nila na galing sa Pilipinas lang yung airplane, nakikita na natin na Private. Politiko ma'am. ginagawa nila talaga. Okay. Ma'am, may labag po ba dito ma'am sa paggamit ng private plane? Yan ang hindi ko alam. I have to talk to ICC lawyers. Sa ngayon, ang alam lang namin is dapat siya dinala sa local authorities. Ma'am, nag-update po ba sa inyo sila Attorney Torion at Attorney Vic Rodriguez tungkol po sa certiorari petition? Hindi ko pa nakausap si Attorney Vic Rodriguez at si Attorney Torion. So, ang nakakausap ko si Attorney Delgra, Martin Delgra ang nakakausap ko, and si Attorney Harry Roque. Ma'am, pag naisakay po ba si former President Duterte papuntang Netherlands, do you now consider to run for 2028 presidency? Hindi pa yan yung iniisip natin ngayon. Ang iniisip natin ngayon, una-una, hindi dapat makaalis si President Duterte dito sa Pilipinas. At pangalawa, kung pipilitin man ng gobyerno na ipadala sa Hague si former President Duterte, paano natin siya makapalit ng food? Yan lang muna yung asikasunod natin. And of course, yung pangangampanya ng 9 candidates ng PDP Laban. Jet, si PRRD, ang sabi niya po, kapag umalis itong eroplanong to, mananawagan tayo ng people power. Ano po reaction ma'am? Hindi ko kasi nabasa or narinig yung kanyang statement, so hindi ako maka-comment sa kung anong nasabi ni Attorney Pris. Pero sinusuportahan niyo po ito ma'am?
hindi ko yan, hindi yan ang concern ko ngayon. Ang concern natin lahat ngayon ay paano mapanatili dito sa Pilipinas si President Rodrigo Duterte. So tulungan ninyong taong bayan, tulungan ninyo kami mag-isip paano natin yan magawa na hindi siya umalis. Yung sabi po ni Atty. Del Grabo, Wait lang muna, wait. makita kayo, makausap